Okay na to. Paano nga ba ako napunta dito? Imbis na nasa bahay ako nagpapahinga, eto ako, pinapagod ko yung sarili ko. Nag-i-scroll kasi ako, nakita ko tong friend ko na mahilig mamundok. Di yun, nainggit ako. So umanap agad ako ng joiners na pwede kong samahan. Ayun, binook ko agad. Dito sa Pampanga ang pick-up point, bali susunduin kayo dito ng van, then biyahe agad yun. Ayun, 5 hours nakarating agad kami. Ang baba namin parang basketball court to ng Barangay Ampukaw. So dito sineminar muna kami bago kami umakyat. So binigyan kami ng mga tour guide. Okay. Tapos lakad na agad yan. Nag-start kami ng hike 4 a.m. So kahit matilim pa, lakad na kayo niyan. 2 hours into the hike, nagsimula na yung sunrise. Dito marirealize mo na grabe, sulit yung pagod. Yung combination ng fog, yung golden na horizon, tapos yung lamig ng hangin. Grabe, ang sarap sa feeling. Dito pa lang, sulit na. Mount Ulap pala, according sa mga nabasa ko, is one of the easiest trails para sa mga beginners. Kaya daw tapusin yung trail na to ng 4 hours lang. Pero yung grupo namin, natapos namin to around mga 6 hours. Kasi ang dami ding hinto eh. Hindi mo rin talaga kakayanin ng dire-diretsong lakad. Hingal. Ayan sila sa taso. Isa pa sa masayang part ng pagsali ng mga joiners is you get to meet new people. Ito yung literal na sabay kayong sasabak sa mga struggle. Pwede po siya hawakan. Hi. Ay, ayun niya. Sorry na. Dahil si mother. Dito na si mother. Pero binibasic yung trail. Dito ko na-appreciate yung work ng mga tour guide namin. So, isang example itong si mother na grabe, 52 years old pero binibasic niya yung trail. Imagine doing this almost every day. Grabe yung pagod nun ah. Isa siguro sa mga nagustuhan ko sa mga gantong hike is while walking hindi mo maiinda yung pagod dahil hindi ka talaga mawawala ng view. Laging may view, laging may scenery. Sabay mo pa yung malamig na hangin so hindi mo talaga mararamdaman yung pagod. Ayun, so finally narating na namin yung Mount Ulap Peak. So dito masasabi ko na sulit yung pagod and effort ng pag-akyat. Pero one thing I've realized, ganun din yung feeling. It really is the journey na paakyat more than the destination. So dito yung tawag nilang 7-Eleven. So paglagpas ng peak, meron silang maliit na canteen which they call the 7-Eleven. So dito pwede kayo mag-lunch, pwede kayong bumili sa canteen nila. Pero expect mo na medyo pricey dahil mahirap nga naman dalhin yung produkto dito. After a quick lunch, lakad na naman. Bali along the way may mga madadaanan ka rin namang mga kantin tulad nito na nagtitinda ng ice candy. So alam na alam nila yung kailangan mo. So mga sumakit yung paa, may tsinela silang tinda, tubig. Ayan. So dito, kilometer 8 na kami. Nakakangilip ng tuhod. Pero mas okay na to kaysa dun sa kabila. Hello. Morning pa ba? Another hanging bridge. Let's go. So sa part ng trail na to, talagang nagbunga na yung mga sinasabi ng tour guide na malapit na, konti na lang boss. Wow. Dito nakita na namin yung pinakamagandang view sa lahat. Yung view ng van namin. So after 6 hours of hiking natapos namin, masasabi ko na masaya naman. Siguro ko kung meron lang ako enough rest before the hike, mas madali ko natapos yung trail. So if you guys wanna experience na mag-hike, baka ako na yung sign nyo. Let's go!